iyong salita, Panginoon, ang tiyak habang panahon. Landas mo ang tatahakin ko, sa turo mo ay susunod ako. Ang tunay na kailangan ko, Jesus, ay iyong aralan. Pag-ibig mo ang tutularan ko, sa wika mo'y makikinig ako. Susunod sa kalooban mo, Jesus, sa iyong aralan gabay. Ako'y mapapanatag lamang sa piling mo. Landas mo ang tatahakin ko, sa turo mo ay susunod ako. Ang tunay na kailangan ko, Jesus, ay iyong aralan. Pag-ibig mo ang tutularan ko, sa wika mo'y makikinig ako. Susunod sa kalooban mo, Jesus, sa iyong aralan gabay. Aralan gabay. Ang tunay na kailangan ko, Jesus, ay iyong aralan gabay. Okay po, bago po tayo makaparinig ng salita ng ating Panginoon, tayo muna ay lumapit sa ating Diyos sa pamagitan po ng panalangin. Tayo po ay sama-samang manalangin. Mapagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, kami po ay lumalapit po sa iyo upang humingi, Paginoon, ng iyong paggabay sa amin pong pakikinig ng iyong mga banal na salita. Gabayan po kami, Paginoon, ng Santong Espiritu. Bigyan mo kami, Paginoon, ng pag-unawa at Lord, pagkaintindi sa mga salita ng buhay na amin pong mapapakinggan. Pagpalain mo, Paginoon, ang bawat sa amin at buksan po namin ang aming mga isipan, mga puso, upang sa ganun, Paginoon, ang iyong mga salita ay malayang pumasok po sa amin at ito'y ipamuhay po namin sa aming buhay, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat sa amin at ganun din, Paginoon. Dalangin din po namin ang iyong pangunguna at pagpapala sa aming kapatid na si Brother Gilbert na siyang mangunguna at magayag, Paginoon, ng iyong banal na salita. Ang lahat ng ito, Paginoon, ay aming nilalapit sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa gabay ng Santong Espiritu. Amen. They journeyed far, a weary pair. They sought for shelter from the cold night air, some place where she could lay her head, where
Do you have room for the Savior? Do you seek Him anew? Have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as the shepherd boy, or as wise as men of old? Would you have come that night? Would you have sought the light? Do you have room? A star arose, a wondrous light, a sign from God. This was the holy night, and yet so few would go to see the babe who came to rescue you and me. This child divine is now a king, a gift of life to all the world he brings, and all mankind he saves from doom. But on the night for him there was no room. Do you have room for the Savior? Do you seek Him anew? Have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as a shepherd boy, or as wise as men of old? Would you have come that night? Would you have sought the light? Do you have room? Will you come tonight? Will you seek the light? Do you have room? Magandang gabi po mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. Welcome po ang bawat isa sa ating programang Aral at Gabay. Salamat po sa nagtanging bilang at sa nag-opening prayer. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. At naway samahan niyo po ako at pag-usapan po natin dahil itong season na ito, itong panahon na ito ay traditionally pinagdiriwang po ng buong mundo ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung titingnan natin sa Biblia, wala pong talatang sinasabi na ang kapanganakan na Jesus ay December 25, but definitely si Jesus Christ ay ipinanganak na siyang manunubos, tagapagligtas upang tayo po ibigyan ng buhay na kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, pag-usapan po natin sa gabing ito na may pamagat An Amazing Announcement. Ito po yung balita, ito po yung nakakamanghang balita na kung saan ay totoo na kinagimbal ng lahat ng tao nung panahon po ng ating Panginoong Hesus, kinagimbal ng mga tao nung panahon ni Maria sapagkat especially mismong si Maria ay nagulat sa ganitong announcement or balita na inihayag ng Diyos sa pamamagitan ni Maria. Kaya mga kapatid, yan po yung ating tatalakayin, An Amazing Announcement from Luke chapter 1 verse 26 up to verse 38. Let us talk about the announcement of God to Mary through Angel Gabriel. Yan po yung ating pag-uusapan. At nais ko pong basahin po sa inyo mga kapatid ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Dito po sa Lucas 1:26 hanggang 38. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose
isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumagot, sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Sapagkat, ang sabi po sa verse 30, kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Sa verse 36, natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Pagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. An amazing announcement. Napakasarap pakinggan yung bang kapag meron kang nabalitaan na isang magandang balita, lalo tigit sa buhay o magandang balita na lalo tigit ikaw ay pagpapalain, ikaw po ay bibigyan ng isang bagay. Hindi ba napakasarap na pakinggan ng mga bagay na yung especially halimbawa ikaw po yung sinurpresa na hindi mo alam na ang sorpresa sa iyo ay maganda sa iyong pakiramdam. Yung binigyan ka ng regalo, binigyan ka ng isang bagay na talagang nginun mo pa lang na natanggap at nahawakan, mga kapatid. That is an amazing announcement. Kaya let us talk about the announcement of God to Mary through Angel Gabriel. Una, Mary wondered at God's wisdom. Si Maria mismo, nagtataka po siya, hindi niya alam kung paano ba ito. Ang sabi po ng wikang Ingles, greetings, favored one, the Lord is with you. Di ba? Ang sabi po ng talata, pinagpala ka. Sabi nga ng ibang mga salita, pinagpala ka sa babaeng lahat. Di ba, kapatid? So dito makikita po natin, and Mary was amazed at what Gabriel has said to her. Ang sabi po ng verse 26, di ba? Sa ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea. Sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Nang sabi dito, siya'y nakatagdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Mga kapatid, doon po sa verse 29, nagulumihanan si Maria yung balita. Nang wika po doon sumasa iyo ang Panginoon. Kaya sabi po dito, nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng mga bagay na iyon. Sabi po dito, parang bakit ako magdadalang tao? Ba't ako manganganak? Ako isang dalaga, na kapatid. So Mary was amazed at Gabriel said to her, mga kapatid ko, she was thinking, favored one. Who is favored one? Pag sinabi po natin favored one, yung pinili ka talagang sumasayo ang Diyos. Mga kapatid, nang sabi nga po doon, mga kapatid, matuwa ka, ikaw'y kinalulugdan ng Diyos at nakalugod-lugod sa Diyos. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Kung sa wikang English, you are favored one. Kalugod-lugod ka sa Diyos. Ang Diyos ay kumbaga, na-please sa iyo, natuwa sa iyo, at ikaw yung gagamitin ng Panginoon bilang isang babae na siyang magmumula sa iyong sinapupunan, ang isang bata, ang ipanganganak na magbibigay ng pag-asa sa sangkatauhan. Kaya she was thinking, favored one. Who is this favored one? So walang iba kundi, sabi nga po natin, mga kapatid ko, yung sinasabi po doon na yung favored one na tinutukoy din po dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ginamit siya ng Diyos, etong si Maria
parang itong favored one na ito ay talagang ipanganak, mabigyan po ng pag-asa ang sangkatauhan, mabigyan po ng kaligtasan ang mga taong nananampalataya sa Kanya. Kaya kitan po, tingnan po natin yung Efeso 1, 5 hanggang 6. Ang wika po sa atin ay ganito: tayo'y Kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kamanghamanghang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. O, mga kapatid, kasi nung panahon ng mga Hudyo, nila Jose, nila Maria, actually meron na pong pinangako. Dito pa lang ipapangako na magiging hari ng mga hari, mga kapatid. Doon pa lang sa Isaiah 7:14, Isaiah 9:6. Inuulaan na po ito. At ito po, pagtungtong po ng bagong tipan, makalipas po ang 400 years. Ang sabi nga sa pag-aaral po, 400 years yung diferensya po ng Old Testament at saka New Testament. Silensyo na ang Diyos eh. Wala nang mga pangitain, wala nang mga propeta na kinakausap ng Diyos para ipaalam sa mga tao kung ano yung gustong sabihin ng Diyos through prophets during that time. But then, sabi nga po natin, pagkatapos po ng lumang tipan, silensyo na po yung Biblia, and it's about 400 years na naging tahimik na hindi na nakikipag-ugnayan ang Diyos sa tao. Kaya yung paggamit, yung sinasabi po dito yung favored one, patungkol po sa ating Panginoong Kristo, ito iniisip ni Mary. She was thinking about favored one. Who is this favored one? Sino ba ito? Sino ba ito? Ipanganganak na ito? Sino ba ito? Hindi nila alam. Alam nila na mayroong ipanganganak na hari dahil sinabi sa lumang tipan. Pero hindi nila alam ang ipanganganak pala ay ito pala si Maria ang gagamitin. Na ipanganganak na hari ay sa sabsaban ipanganganak. Na ipanganganak na hari ng mga Hudyo, hari ng Misaya, tagapagligtas, ay ipanganganak na kung saan ay ang ama po sa laman, walang iba si Jose, isang karpintero. Ito po'y ginamit po ng Panginoon. Kaya makikita po natin po dito po sa talataan sa Efeso 1:5 hanggang 6, na ang wika, tayo'y Kanyang itinilaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. No, mga kapatid, favored one. Hindi ba't kahanga-hanga na ginamit ng Diyos ang tao, walang iba kundi si Maria, upang magdalang tao sa pamamagitan ng Espiritu upang iligtas ang tao. Kaya nga sabi nga po natin ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao upang ang anak ng tao ay maging anak ng Diyos. And that is through Jesus Christ Himself. He sent by His Father, He sent by God upang sa magkagayon tayo po'y magkaroon ng pag-asa, tayo po'y magkaroon ng buhay, tayo po ay maligtas sa ating mga pagkakasala. That is the favored one na sinasabi po dito na sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, tayo po'y magiging anak ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya ang sabi po sa verse 6 ng Efeso 1:6 ng wika, purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. The Lord is with you. Di ba ang sabi po doon, the Lord is with you. Na ang wika po dito, lo, I am with you always even to the end of the age. No, sabi po ng Matthew chapter 28 verse 20, no, ang Panginoon ay sumasa atin, mga kapatid, sa mga umiibig, sa mga tumanggap, sa mga nanampalataya, sa mga naglilingkod, na ang pangako ay, lo, I am with you always, even to the end of the age. Di ba't sabi ni Jesus po yan sa kanyang mga alagad, during the time of yung sinasabi po natin, pagbigay niya po na tinatawag na Great Commission, pagbigay niya ng mandato sa mga alagad, na ang sabi nga po doon, go and preach all the nation. Di ba nga mga kapatid, na sabi doon, and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey what I have commanded to you. And surely, sabi po sa verse 20, I have with you always. Mga kapatid ko, I am with you always, even to the end of the age. So ito yung pangako. So nangyari ang lahat ng mga bagay na ito doon po sa panahon po ng ating Panginoong Kristo nung siya po'y nangangaral at inutusan niya ang mga alagad. At bago nangyari po yan, sa kanyang kapanganakan, si Maria ay ginamit ng Diyos para mula sa kanyang sinapupunan ay iluwal ang isang bata na magbibigay ng pag-asa, na magbibigay ng kaligtasan sa mga umiibig,
sa mga mananampalataya sa Kanya. Kaya ito po'y, it was an amazing announcement. It was an amazing announcement. Sabi niya nga, she was thinking about favored one. And who is this favored one? Sino ito? Sino ito ang ipanganganak na ito? Eh siyempre, sabi nga natin, yung history nito, ang mga Hudyo, ang iniisip nila, they were thinking about the king of Israel, about the king of the Jews. Eh, yung kailangan galing sa mayaman na pamilya, kailangan talagang pinanganak sa isang ospital na kung saan ay maganda at mamahaling ospital, no? Pero ang nagkamali ang mga kaisipan ng mga Hudyo ng mga panahon na yun. Nang ipanganganak pala, ay panganganak sa sabsaban, hahabulin ng mga tao, especially sa Herodes, para patayin, no? Iyan po yung mga sinasabi po ng talata, mga kapatid. And ang pinakamabigat pa na hamon dito ay ginamit niya hindi po ang isang babaeng mayaman, hindi niya po ginamit ang isang babae na kilala sa bayan, kilala sa lipunan, kundi ang ginamit niya isang simpleng babae na si Maria. Simpleng babae na si Maria na ginamit niya para magdalang tao dito po sa ating Panginoong Hesukristo. And she was thinking, who is this favored one? Sino ba ito? Favored one, ito po yung ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak para po sa atin. Hindi ba't sabi nga natin, kahangahangang ginamit ng Diyos si Maria bilang tao upang magdalang tao sa pamamagitan ng Espiritu upang iligtas ang tao, mga kapatid. Kaya yan po yung napaka nakagugulat na balita mula sa Diyos na ginamit na si Anghel Gabriel para ibalita kay Maria na siya'y ginamit ng Diyos para magdalang tao. Kaya sabi nga sa kanya na anghel, matuwa ka Maria, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika ng anghel, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Kaya nagulumihanan si Maria, di ba? Isipin mo, nung time lang na yun na ulit nakipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng anghel sa tao, no? Kinamit niya ang anghel si Gabriel para makipag-ugnayan uli ang Diyos sa tao. And eto na po yun. True enough, after 400 years, ilang henerasyon yan? 4 na henerasyon. Kung hindi ako nagkakamali, kung ang lifespan ng tao is 100, no, mga isipin mo, for 4 na henerasyon, mga kapatid. And then all of a sudden, biglang nakipag-usap ang Diyos through Angel Gabriel dito kay Maria na ikaw ngayon ang kinalulugdan ng Diyos. Natutuwa sa iyo ang Diyos. At sabi dito ng anghel, matuwa ka Maria sapagkat ikaw ang napili. Ikaw ang babaeng napili. Kaya ito, nagimbal si Maria. Natuwa at marahil, kinabahan pa siya. Tika muna. Marahil siguro, may mga ganung mga senaryo, may mga ganung tanong. Tika muna, hindi ko maintindihan. Bakit ano ba yun? Ano ba? Diba? Hindi naman ako marangyang tao, hindi naman ako galing sa isang pamilya na talagang mayaman or kung ano man, ako'y simpleng babae lang. Simpleng tao lang ako. O, di ba? Sabi nga ng Anghel Gabriel, di ba, yung kamag-anak mo na si Elizabeth, isipin mo, di ba, baog siya. Pero ngayon, mag-6 na buwan na siya ay nagdadalang tao. Sino po yun? Hindi ba't yan po si John the Baptist, si Juan, mga kapatid ko. So, nakakagulat. Anong lesson nito sa atin? Ang lesson natin sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, nung tayo po'y wala pa sa Panginoon, di ba? Nung tayo po'y hindi pa naglilingkod sa Diyos, then all of a sudden, biglang merong ginamit ang Diyos sa buhay natin. Posible yung kapwa-tao natin, yung posible yung mga hindi natin kilala, then biglang lumapit sa atin, nangaral sila ng salita ng Panginoon na ikaw ngayon ay gusto ng Diyos na maglingkod ka sa Kanya. Gagamitin ka ng Diyos. Hindi ba't ganyan din po ang ginawa ng Diyos kay Pablo, na bagaman si Pablo po ay talagang siya po ay pinanghawakan niya, ni-embrace niya ang katuroang Judaismo, pero dahil po sa kabutihan ng Diyos at ginamit siya ng Panginoon para ipangaral ang salita sa mga hintil, para ipangaral ang mga salita sa ibang mga tao, parang mga ipangaral ang salita outside sa mga Hudyo, at ginamit si Apostol Pablo. Di ba nagimbal din siya, natakot din siya mga kapatid ko. Same thing with us as of today, as Christians. Sometimes meron pong mga senaryo sa buhay po natin. Nung tayo po nakakilala sa Panginoon, before we encountered Jesus Christ, before we encountered God, mga kapatid, as our personal and Lord and Savior,
Ano po, ang dami pong na mga senaryo sa buhay natin, ang dami pong mga circumstances na naranasan po natin bago tayo nakakilala sa Panginoon. Posibleng, ang dami nating mga tanong. Ako, maglilingkod sa Panginoon, paglilingkuran ko siya. Anong gagawin ko? Ang ganda ng buhay ko. Ako, gagamitin niya. Mga kapatid, so marami pong mga tanong na pumapasok sa ating mga isipan, but all of a sudden makikita at marirealize po natin sa ating ngayon, kung tayo po'y pag-aaralan po natin ang buhay natin ngayon, na tayo po'y naglilingkod na sa Panginoon, nakita po natin ang kaibahan at ngayon nandito na tayo, purihin ang Panginoon. Ito nga pala talaga ang gusto ng Diyos sa akin. To preach the gospel, to share His words to other people na hindi pa nakakakilala po sa Kanya. Ito yung sinasabi po dito. Kaya makikita po natin na ang wika nga po natin dito, Mary wondered at God's wisdom. Nagulat siya. Hindi niya, ano ba to? Kakarunungan kasi ng Diyos yun eh. Sa buhay natin, iba ang karunungan ng Diyos sa karunungan ng tao. Kaya anong nangyari po noong mga panahon na yon? Eto na ngayon. Mary was perplexed by God's plan. Anong sabi po ng verse 34? Sabi ng verse 34, paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Di ba? Talagang she was perplexed by God's plan. Hindi naguguluhan siya, parang nalilito siya. Tingnan mo na, ano ba? Sabi niya, paano mangyayari ito? Ako'y gayong isang dalaga. Di ba? Kasi andun na yung kaba di ba? Sa mga panahon nila, meron pong mga katuruan at meron po silang mga kasanayan. Mga yan mga kaugalian nila na hindi po pwedeng halimbawa magsama ang halimbawang boyfriend-girlfriend, halimbawa yung fiancé, mga ganon. Yan po, bago magpakasal yan, alam na nila na ito yung katipan ko, siya yung katipan mo, ako yung katipan mo, ako yung fiancé mo. So, hindi pa tayo pwedeng magsama. Ngayon, kapag nabalitaan na yung babae ay nagdadalang tao, posibleng mapahamak yung babae. Sabi nga, stone to death po yan. Kasi yan po isang kasalanan na talaga sa mga Hudyo ng mga panahon na yun. So dito makikita po natin, kaya sabi niya, paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Anong nangyari? Kaya sabi niya, how can this be since I am a virgin? Diba? Sabi po ng verse 34, mga kapatid, maliwanag. Para kay Maria, imposibleng mangyari. Gayong sabi niya, siya ay walang asawa. Napaka-imposible. But sinabi po ni Gabriel, but Gabriel explains it to her. Nang sabi diyan, the Holy Spirit will come upon you. Ang sabi ng Luke 35, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. And for that reason, the Holy Offspring shall be called the Son of God. Sabi po ng verse 35. Na ang wika po dito, sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipangangalan mo sa Kanya at tatawaging anak ng Diyos. Kaya sabi po doon, for nothing will be impossible with the Lord, with God. Walang imposible sa Diyos. Di ba sabi po ng verse 37? So God often works in ways we never imagine. Gumagawa ang Diyos, nagtatrabaho ang Diyos sa mga bagay na hindi abot talaga ng isip po natin minsan gumagawa siya talaga ng mga bagay na, parang, tika mo na, hindi abot ng aking isip to, hindi abot ng aking kaalaman nito. Ganun ang Diyos So, dito papasok yung pananampalataya, paniniwala, pagtitiwala sa Diyos. Sa buhay natin, may mga nangyari sa buhay natin, posible nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, hindi sila naniniwala sa buhay natin. Nagbagos na siya. Naglilingkod siya sa Diyos. Nagbabasa ng Biblia. Nagpipreach ng salita ng Panginoon. Nangangaral ng salita ng Diyos. Siguro, some of us, may mga ganyang mga experiences. And yung ibang mga tao na hindi naniniwala na nabago tayo. Pero sabi nga po natin, God often works in ways we never imagine. Hindi natin inaasahan. Hindi mo alam, nandiyan ka na. Si Maria, hindi niya inaasahan. Hindi niya alam, siya pala nandun na at ginamit siya ng Panginoon. Minsan may mga ginagawa ang Diyos sa buhay natin na parang ang hirap unawain. At dito papasok ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ito po yung sinasabi po dito, mga kapatid. May mga bagay po na mahirap maintindihan, mahirap unawain, pero tandaan po natin, di ba ang sabi nga sa panalangin kapag tayo po'y tumawag sa Panginoon, kapag tayo po'y nakipag-usap sa Kanya, anong sabi po ng banal na kasulatan? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay maliwanag. Anong sabi po ng Jeremiah chapter 33 verse 3? Ano po ang sinasabi po ng banal na kasulatan?
Ang sabi po ng salita ay ganito. Chapter 33 verse 3 ng Jeremiah. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at pahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Di ba't ganun? Ano po, when we ask God and when we talk to God in prayer, ano po, the Lord will give us something that sometimes or somehow hindi natin maintindihan, pero binibigay sa atin ng Diyos ang pangintindi, pangunawa. But at first, hindi natin maunawaan. Panginoon, hindi ko maintindihan ito. Ganun ang nangyari kay Maria. Hindi niya maintindihan. Tika muna, ano ba ito? Kumbaga parang, tika muna, biglang may nakipag-usap sa kanya. Hindi ko maintindihan ito. Pero sabi nga po natin, God often works, mga kapatid, in ways we never imagine. Ang papasok dito, ang mahalaga, yung pagtitiwala, yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga sabi po ng Biblia, sa Isaiah chapter 55 verse 8 hanggang verse 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, mga kapatid. Declares the Lord, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Iba ang isip ng Diyos sa tao. Kaya mga kapatid, makikita natin kapag kumilos ang Diyos sa buhay natin, di ba parang nahihiwagahan tayo. Parang natutunan na tayo, tika, ano bang ibig sabihin nito? Di ba? Ganun ang nangyari sa buhay natin. Tika, ano bang ibig sabihin nito? Pero dito papasok yung magtiwala ka sa Panginoon, manampalataya ka, at ibibigay sa iyo ng Diyos yung sapat na pangunawa at pagkaintindi. At doon, later on, maintindihan mo, ganun pala yun. Yun pala yun. Yun pala yun. Sa ngayon, hindi mo maintindihan kung bakit ka tinawag ng Diyos. No? Ito po yun. Pero later on, marirealize mo, yun pala yung purpose nun. Yun pala yung gamit nun. Yun pala yung dahilan kung bakit nandoon ako. Yun pala yung dahilan kung bakit narito ako. Yun pala yung dahilan kung bakit nangyari sa buhay ko yun. Yan po yung sinasabi po dyan because our thoughts, mga kapatid ko, is not like just, sabi nga po natin, kagaya po sa isip ng Diyos. For my thoughts, ang sabi ng Panginoon, are not your thoughts, neither your ways, my ways, declares the Lord. Malayo, po ang mga gawain ng Diyos sa gawain ng tao. Malayo ang isip ng tao sa isip ng Diyos. For as the heavens are higher than the earth, so sabi diyan, are my ways higher than your ways, my thoughts than your thoughts. It is not for us to figure out, it's for us to trust God. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, tayo po'y maniwala, manampalataya, manhalig sa gagawin ng Diyos. Anong nangyari po kay Maria? Sabi ni Maria, mga kapatid, maliwanag Sabi po diyan, natatandaan, sabi ng anghel, natatandaan mo ba iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng katandaan at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Di ba mga kapatid? Isipin mo, sinabi ni Maria, di ba? Paano sabi dito, paano mangyayari yun? Gayong ako'y isang dalaga. Pero sabi nga natin, wala pong imposible sa Diyos. At pangatlo, Mary submitted to God's sovereignty. Anong nangyari sa verse 38? Sabi sa verse 38, Behold, the bondslave of the Lord, may it be done to me according to your word. Mangyari nawa ang kalooban ng Panginoon. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. So, she had heard God's call. She had listened to God's plan. And she was told of God's power. And her response was, she submitted to God's sovereignty. Nangyari po, una, siyempre at first, nalilito ka, hindi mo alam, teka muna, hindi ko maintindihan ito, hindi pa nagsisink in sa akin, ano ba talaga ang ibig sabihin, ano ba talaga ang purpose, but then all of a sudden, boom, pinaintindi na sa kanya ng Panginoon, eto na yung linaw niyan, gagamitin ka ng Panginoon na magdadalang tao ka, na tatawagin mo sa kanya ay si Jesus na siyang magiging tagapagligtas. Diba sa ibang mga talata, tatawagin siyang Emmanuel, nang ibig sabihin, God with us, na sumasa atin ng Diyos. So she had heard God's call. And she had listened to God's plan. And she was told of God's power. And her response was, she submitted to God's sovereignty. So same thing with us. Ikaw at ako, mga kapatid, marahil, nung tinawag tayo ng Panginoon, hindi pa natin naiintindihan. Kaya itong panahon ng sinasabi nga nilang Kapaskuhan or Christmas, mga kapatid, ito po ay
isang mensahe sa bawat isa po sa atin na nagbigay sa atin ng pag-asa, isang mensahe na nagbigay sa atin ng kaligtasan, isang mensahe na nagbigay po sa atin ng pagpapala. So it is a gift coming from God. Ano po, that Jesus Christ gave Himself, sabi nga, as an atonement for our sin. Masaya, di ba? Sabi nga natin, kapanganakan ni Jesus, ang daming mga taong busy ngayon, ang dami pong mga naglalagay po ng mga banderitas o ng mga, sabi po nila, mga parol sa mga tahanan. Pero tandaan po natin, ang espiritu ng Kapaskuhan o Christmas, it's about the life of Jesus Christ. It's about the life of Jesus Christ na binigay sa atin para tayo'y manampalataya sa Kanya. May mga tao na parang hindi na namin naramdam ang Christmas dahil wala kaming ganito, wala kaming ganyan, walang bagong regalo, walang nagre-regalo, walang pagkain, walang bagong damit. Tandaan po natin, Christmas, it's not about the material things. It's not about material things, but rather Christmas, it's about Jesus Christ Himself. Jesus Christ alone. Yun lang. Si Jesus. It's not a matter of sinasabi natin kung wala kang bagay na ganito, wala kang bagong ganon, wala kang masarap na pagkain. Okay lang. So be it. Basta't nasa iyo ang ating Panginoong Kristo, nasa iyo na ang lahat ng mga bagay. Yun po kasi yung maling kaisipan ng tao. Mga kapatid, sa totoo, iba yun pang sinasabi, mga kanta-kanta po tayo na Santa Claus is coming to town. Hindi mangyayari po yan that Santa Claus is coming to town. Si Jesus Christ ang dumating, hindi sa Santa Claus. Yan po'y myth lang po yan. Yan po ay mga ginagamit ng kaaway para pakainin yung ating isip na si Santa Claus ay darating. Hindi po yung walang katotohanan po yan. Mga kapatid, si Yesu Kristo ang dumating 2,000 years ago para ibigay sa atin ng Ama, para tayo po'y magkaroon ng pag-asa, para tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag nating isipin na, wala, malungkot kami ngayon dahil wala kaming mga palamuti, wala kaming Christmas tree, wala kaming mga pailaw sa bahay. No, hindi po yan ang mensahe ng Christmas. Ang mensahe po ng Christmas ay merong pinanganak doon sa sabsaban para bigyan tayo ng pag-asa, para bigyan po tayo ng buhay ng walang hanggan. Kaya, ganun po, pag kulang yung ating paniniwala, panampalataya, yun nga yung magiging isip ng tao. Ay, wala kaming Christmas tree, malungkot ang Christmas. Hindi po, ang Christmas po, hindi po, ang mensahe niyan, it's not about the Christmas tree, it's not about the Christmas light, it's not about sa mga new clothes, sa mga bagong o masarap na pagkain, o sa mga gift, mga kapatid, but it's all about Jesus Christ. Ito po yung greatest gift na binigay sa atin ng Diyos Ama sa langit, na buhat sa langit at ginamit niya si Maria. At ito po mga kapatid ko, ay si Maria, she had heard the God's call, and she had listened to God's plan, and she was told of God's power, and her response, she submitted to God's sovereignty. Kaya nga sabi po ng isang kasabihan, someone once said, the three greatest needs of every Christian is to be, sabi diyan, dead to self, dead to sin, and dead to what other people think. Mga kapatid ko, ito po yun. The three greatest needs of every Christian, sabi niyan, mga kapatid, is to be dead of self, dead to sin, dead to self, dead to sin, and dead to what other people think. Yun po yung kailangan natin. Kaya, ang nangyari noong mga panahon na yun? Probably, nahiya si Maria, kinabahan siya. Pero tandaan natin, namuhay siya. Ikaw, Panginoon, ang kikilos, ikaw ang kumilos sa buhay ko, ikaw ang manguna sa buhay ko. Kaya sabi po doon, sa verse 37, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. God will never call us to do what He will not empower us to do. Hindi tayo tinawag ng Diyos kung hindi niya tayo kailangan. Ibig sabihin, kailangan tayong lahat. Hindi niya tayo tinawag ng Diyos na hindi Kanya bibigyan ng kapangyarihan. Tinawag ka ng Panginoon at sigurado po yan, the Lord will empower us all the way in the rest of our life. Because God wants us to be His children and God wants us to be His worshipers. Gusto ng Diyos maging worshiper niya tayo. Gusto ng Diyos na maglingkod tayo. Again, God wants us to serve Him.
God will never call us to do what He will not empower us to do, mga kapatid. Sa huli, if we are willing to be used by God, God's ability will always enable us to do the task. Anong nangyari po kay Maria? Sumunod si Maria. And the rest, sabi nga po natin, is history, mga kapatid. At ang history na yon, nagkaroon po ng kapangyarihan sa buhay po natin. At ang buhay na ito, sa buhay natin ngayon, ginagamit tayo ng Panginoon para sa Kanyang kapurihan. Matagal ng panahon na nangyari po ito. Pero ganun pa man, sariwa lagi sa ating mga puso at isip dahil merong pinanganak na siyang naging tagapagligtas natin para tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. And if we are willing to be used by God, God's ability will always enable us to do the task. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sa dilim. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na nag-iisa. Kapag nilagay ka ng Diyos dyan, the Lord will empower you, the Lord will give you strength, and the Lord will use you for His glory. Kaya ginamit po niya si Maria, at si Maria naman ay nagpagamit sa Panginoon. That was an amazing announcement coming from God through Angel Gabriel. Mga kapatid, nawa ang season na ito, gamitin natin para ibalik sa Panginoon ang pasalamat. Gamitin natin para ibalik sa Diyos ang pagsamba at kapurihan. Sapagkat minsan lang pinanganak ang ating Panginoong Jesus na siyang nagbigay ng pag-asa sa bawat isa, igrabdanin natin ang pagkakataon na tanggapin natin siya, paglingkuran natin siya. Sapagkat if you're willing to be used by God, God's ability will always enable us to do the task. Wala pong imposible sa Diyos. Ang sabi po ng verse 37, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kapag ginamit ka ng Panginoon, gagamitin ka niya. At magpagamit ka para sa kanyang kapurihan. At ganun po ang nangyari kay Maria. Sabi ni Maria, sige, I am willing. Magpapagamit ako sa Panginoon. Ano pong nangyari? And sabi ko nga, and the rest is history. At ang history na yon, nagkaroon po ng kapangyarihan sa buhay natin at tayo po'y naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya salamat din kay Maria na isang tao na ginamit ng Diyos para sa kanyang buhay, para sa atin, na tayo po'y maglingkod sa Panginoon. Muli mga kapatid, salamat po. At yan po yung ating pinag-usapan. Nawa, wag magiging mali ang mensahe ng Christmas sa buhay natin. Simple lang ang mensahe ng Kapaskuhan, ng Christmas sa buhay natin. Merong ipinanganak, at ang ipinanganak na ito, walang iba kundi Jesus, as a gift, at as a greatest gift sa buhay po natin, at ibalik natin sa Kanya. Tanggapin natin ang regalong ito sa ating puso, sa ating buhay, at mamuhay po tayo sang-ayon sa Kanyang kalooban. Huwag nating mamahalin ang mensahe ng Christmas. The message of Christmas, the real meaning of Christmas, it's not about the new clothes, it's not about the new material things, it's not about the gift, physical gift, but it's all about Jesus Christ na binigay ng Ama para po sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon at naway patuloy tayo maglingkod sa Panginoon at magpagamit sa Kanya. Muli mga kapatid, sa ngalan po ng Church of Praise at Pines at Aral at Gabay, Brother Gilbert Abela po, pagpalain po tayo ng Panginoon. At dako na po tayo sa ating closing prayer. Dakilamin Diyos, mukha nagpupuri, nagpapasamat sa gabing ito. Salamat po sa aming napakinggan na mensahe. Sana po may tanong sa puso at isipan namin. May-share namin sa ibang tao, Panginoon. Nagpapasamat kami sa mga taong ginagamit mo o may share ang salita ng Panginoon, Lord. Sa mga nakikinig, Panginoon, sana napaspasan po sila sa mga pagkanilang mensahe ng banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.